Muli, binubuksan natin ang pinto ng tahanan ng mga kwentong umaawit sa himig ng ating mga puso. Bawat salita dito ay isang nota. Bawat damdamin ay isang melodiya. Kung handa na ang iyong puso na makinig, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell upang lagi tayong magkasama sa bawat kabanata. Simulan na natin. Sa malawak na hasyenda ng mga Velez, sa likod ng marangyang mansyon, may isang hardin na tila paraiso. At ang nag-aalaga nito ay si Ligaya, isang dalagang ulila na sa mga halaman na lamang kumukuha ng lakas at saya. Ang kanyang mga kamay, bagamat may kalyo at lupa, ay may pambihirang kakayahang magpabuhay ng kahit anong halaman. Para sa kanya, ang bawat bulaklak ay may kwento, at ang bawat dahon ay may dalang pag-asa. Ngunit ang paraisong ito ay may demonyong nagbabantay. Si Doña Esmeralda Velez, ang matriarka ng pamilya. Isang babaeng kasing tigas ng diamante at kasing lamig ng yelo ang puso. Para sa kanya, si Ligaya ay isa lamang hamat na utusan. Hoy, Ligaya! Siguraduhin mong walang kahit isang tuyong dahon sa mga rosas ko. Kung hindi, isang linggo kang walang sahod. Wala kang ibang silbi kundi magdilig at maglinis. Dalian mo! Opo, Donya. Masusunod to. Tiniis ni Ligaya ang lahat dahil sa hardin mayroon siyang isang lihim na hardin, isang maliit na sulok kung saan niya itinatanim ang mga halamang gamot na minanapa niya sa kanyang lola. Isang hardin na hindi alam ni Doña Esmeralda. Sa loob ng mansyon, isang mabigat na krus ang pinapasa ng Donya. Ang kanyang nag-iisang apo, si Leo, ay may isang misteryosong sakit. Isang karamdaman na unti-unting umuubos sa lakas nito na hindi matukoy ng pinakamagagaling na doktor sa bansa. Lola, hindi po ako makahinga. Ang sakit po ng dibdib ko. Huwag kang mag-alala, apo. Gagaling ka. Gagastusin ko ang lahat ng yaman ko. Mahanap lang ang lunas mo. Pero walang lunas na dumating. Gabi-gabi, naririnig ni Ligaya mula sa bintana ng kanyang maliit na kwarto ang mahinang pag-ubo ni Leo. Naawa siya sa bata at higit sa lahat, nakikita niya ang unti-unting pagguho ng bakal na pader sa puso ni Doña Esmeralda. Isang gabi, habang nag-aalala, napansin ni Ligaya ang isang kakaibang bulaklak sa kanyang lihim na hardin. Ang mutya ng gabi, isang halaman na minsan lang daw mamulaklak sa isang dekada. Ayon sa kanyang lola, ang katas nito kapag inihalo sa tamang dasal ay kayang magpagaling ng karamdaman sa baga. Kinabukasan, nilakasan ni Ligaya ang kanyang loob. Dala ang isang